Pagkatapos ng 7 taong pagtatago, bumalik ako para ipakita sa bilyonaryong si Dante Montenegro ang mga anak na dati niyang itinakuwil para sa pera at dangal. Pinanood ko siyang manginig sa gulat habang ipinamumukha ko ang katotohanan. Ang basurang pinalayas niya ay ina na ngayon ng kanyang tanging mga tagapagmana. Sa oras na malaman ng makapangyarihang CEO na ang dugo niya ay nananalaytay sa mga batang hindi niya kinilala, tatakbo ba siya pabalik sa amin o muli kaming wawasakin para sa kanyang ambisyon? 7 taon. Iyon ang haba ng panahong pinalipas ni Liana Reyes bago muling tumapak sa lungsod na minsang dumurog sa kanyang puso. Mula sa bintana ng kanyang penthouse unit sa Bonifacio Global City, tanaw niya ang libu-libong ilaw ng Maynila. Ang mga gusaling nagtatayugan ay tila mga sundalong nakabantay sa syudad na hindi natutulog. Dati, ang mga ilaw na ito ay sumisimbolo sa kanyang mga pangarap. Ngayon, mga saksi na lang sila sa kanyang pagbangon. Handa na ako, bulong niya sa sarili habang umiikot ang yelo sa kanyang baso ng tubig. Hindi na siya ang babaeng simple at puno ng pag-asa na umalis 7 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nakatayo ngayon dito ay hinubog ng sakit, pinalakas ng pangangailangan at binuo ng pagmamahal para sa 2 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ibinaba niya ang baso at kinuha ang kanyang tablet. Isang tapik lang at lumitaw sa screen ang 2 mangiting nagpapawi sa lahat ng kanyang pagod. "Mama!" Sabay na sigaw ng 2 batang lalaki sa kabilang linya. Magkamukhang magkamukha ang mga ito, ang kanyang kambal. Agad na napalitan ng isang matamis na ngiti ang seryosong ekspresyon ni Liana. Ang tigas ng kanyang anyo ay biglang lumambot. "Hello, my loves. How are my 2 favorite boys?" "We're good, Mama. Tito Ben bought us a new basketball," sabi ni Liam, ang mas bibo sa dalawa habang ipinapakita ang hawak na bola. "I finished my drawing, Ma." "It's for you," sabi naman ni Lucas, ang mas mahiyain, na ipinakita ang isang papel na may larawan ng isang babae at 2 batang lalaki na magkakahawak kamay sa tabi ng isang bahay. Isang mainit na kurot ang naramdaman ni Liana sa kanyang puso. Sila ang kanyang lakas. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan niyang maging matatag. Ang lahat ng ginagawa niya ay para sa kanila. "That's beautiful, sweetie. I can't wait to see it in person. Be good boys, okay? Mama has a very important meeting today." "Okay, Mama. We love you," sabay nilang sabi. "I love you both more than anything," sagot niya, bago nagpaalam. Nang mawala ang mukha ng kanyang mga anak sa screen, unti-unting bumalik ang bakal na pader sa paligid ng puso ni Liana. Isinuot niya ang kanyang itim na blazer, sinuklay ang kanyang buhok na lampas balikat, at huling tiningnan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay isang estranghera, isang babaeng may matang matalas at determinadong hindi na muling magpapatalo. Ang Montenegro Tower. Nakatayo ito sa gitna ng BGC na parang isang hari sa kanyang kaharian. Imposibleng hindi mapansin, imposibleng hindi hangaan, at imposibleng hindi kamuhian. Para kay Liana, ang gusaling iyon ay isang monumento ng kasinungalingan at sakit. Ngunit ngayon, papasukin niya ito hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang kapantay. Pumasok si Liana sa boardroom na puno ng kumpiyansa. Bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang lahat ng mga executive na nakaupo sa paligid ng mahabang mesa ay napatingin sa kanya. Karamihan ay mga lalaki. Lahat ay mas matanda sa kanya. Nakita niya ang pagtataka at kaunting pagdududa sa kanilang mga mata. Hindi niya sila pinansin. Inilapag niya ang kanyang gamit sa dulo ng mesa at tumayo ng tuwid. "Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Liana Reyes, kinatawan mula sa Zenith Ventures. Narito ako para ipakita ang aming panukala para sa proyektong ito." Walang paligoy-ligoy.
Walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na 30 minuto, si Liana ang nagmamay-ari ng kwartong yon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang bawat salita niya ay pinag-isipan. Ang bawat datos na ipinakita niya ay hindi matatawaran. Pinatunayan niya kung bakit siya ang ipinadala ng kanyang kumpanya para sa napakahalagang partnership na ito. Nang matapos siya, sandaling katahimikan ang namayani bago sinundan ng palakpakan mula sa board members. Ngumiti siya ng tipid, isang ngiting profesional na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Thank you, Miss Reyes. A very impressive presentation," sabi ng isang matandang lalaki na nasa gitna. "We just have one more person to wait for. He should be here any." Ang pagbukas ng pinto ng boardroom ang pumutol sa sasabihin ng lalaki. Lahat ay napalingon. At sa isang iglap, ang hangin sa baga ni Liana ay tila ninakaw. Pumasok ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling business suit na tila isinukat para lamang sa kanya. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. May dala itong awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Ngunit hindi ang kapangyarihan niya ang nagpatigil sa mundo ni Liana. Ito ay ang kanyang mukha. Isang mukhang hindi niya nakita sa loob ng 7 taon, ngunit gabi-gabing bumibisita sa kanyang mga panaginip. Ang matangos na ilong, ang matalas na panga, ang mga matang madilim at malalim na parang kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Nag-angat ito ng tingin mula sa kausap nitong assistant at ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 7 taon. 1,000 panalangin na sana ay hindi na sila muling magkita. 1,000,000 paghahanda para sa araw na ito. Pero walang kahit anong paghahanda ang sapat. Nanlamig ang kanyang mga kamay. May kung anong bumara sa kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa katahimikan ng buong silid. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang profesional na anyo ay biglang naglaho, napalitan ng purong pagkagulat. Ang mga mata nito ay nanlaki, at ang kanyang labi ay bahagyang bumuka. Para kay Liana, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakita niya ang pagkalito sa mga mukha ng ibang executive na nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang boses nito sa kanyang isipan. Ang parehong boses na nagsabi sa kanya 7 taon na ang nakalipas na walang puwang para sa kanya at sa kanilang anak sa buhay nito. At pagkatapos, ang boses na yon ay naging totoo, pamilyar, at mas malalim kaysa sa naaalala niya. Binasag nito ang katahimikan. "Liana, ikaw nga." Ang pangalan niyang binigkas nito ay tumama kay Dante Montenegro na parang isang malakas na sampal. Liana. Sa isang iglap, nawala ang mga board member. Nawala ang bilyon-bilyong pisong proyekto. Nawala ang bigat ng pagiging CEO ng Montenegro Tower. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nakatayo sa dulo ng mesa. Ang babaeng 7 taon niyang sinubukang kalimutan, pero hindi kailanman nagtagumpay. Ang kanyang buhok, mas maikli na ngayon. Ang kanyang mga mata, mayroon pa ring parehong ningning, ngunit nababalutan na ng isang lamig na hindi niya kailanman nakita noon. Ang kanyang tindig, hindi na ang sa malambing na dalagang minahal niya, kundi sa isang reynang handang makipaggiyera. Bumalik lang si Dante sa realidad nang may tumikhim sa kanyang tabi. Doon niya napagtanto na lahat ng mata sa silid ay nasa kanilang dalawa. Ang kanyang assistant ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. Agad na isinuot ni Dante ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang CEO. Walang emosyon, walang bakas ng nakaraan. Itinuwid niya ang kanyang suit at naglakad patungo sa kanyang upuan sa kabisera ng mesa na para bang walang nangyari. "Pasensya na sa pagkahuli ko," sabi niya sa isang boses na kontrolado at walang bahid ng anumang pagkagulat. "May tinapos lang na importanteng tawag. Miss Reyes, tama ba? Ipagpatuloy ninyo." Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Liana.
Kung nagulat man ito sa biglaang pagbabago ng kanyang kilos, hindi niya ipinakita. Sa halip tumangulang ito ng may parehong propesyonal na lamig. Tapos na po ako sa aking presentasyon, Mr. Montenegro. Ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang apelyido ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang tainga. Formal, malayo. Sa natitirang bahagi ng pulong, si Dante ay isang perpektong imahe ng isang negosyante. Nagtanong siya tungkol sa mga numero. Kinuwestiyon niya ang mga proyeksyon. Ngunit ang totoo, ang isip niya ay lumilipad. Bawat kilos ni Liana, bawat salita niya, ay sinusuri niya. Paano nangyari ito? Bakit siya narito? At bakit? Sa lahat ng kumpanya sa mundo, sa kumpanya pa niya. Pagsisisi. Iyon ang salitang gumuguhit sa kanyang isipan. Isang pamilyar na pakiramdam na 7 taon na niyang kasama. Ngayon, heto't may mukha na ulit ito. Pagkatapos ng pulong, habang nag-aayos ng gamit si Liana, nilapitan niya ito. Miss Reyes? Tawag niya. Humarap ito sa kanya, walang emosyon. Mr. Montenegro, sumama ka sa opisina ko. May ilang bagay pa akong gustong linawin tungkol sa proposal. Nagtagal ng ilang segundo bago ito sumagot. Tila tinitimbang kung may paraan para makatanggi. Sa huli, tumango ito. Sige. Sa loob ng malawak niyang opisina na may tanawin ng buong syudad, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. Naupo si Liana sa silya sa harap ng kanyang mesa. Perpekto ang postura, naghihintay. Pinilit ni Dante na ituon ang kanyang atensyon sa mga papel sa kanyang harapan, pero ang gusto lang niyang gawin ay magtanong. Kumusta ka na? Saan ka nagpunta? Bakit ka umalis ng walang paalam? Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ang 7 taon na forecast ninyo, simula niya, sinubukang gawing natural ang kanyang boses. Masyadong optimistiko. Anong basihan ninyo para sabihing magiging ganito kalaki ang paglago? Diretso siyang tiningnan ni Liana. Ang basihan namin ay ang aming track record sa nakalipas na 7 taon, Mr. Montenegro. Habang ang iba ay nananatili sa kanilang kinalalagyan, kami ay naghahanap ng paraan para lumago. Isang patama, direkta at matalas. Alam ni Dante na hindi lang ito tungkol sa negosyo. Hindi siya sumagot. Binuklat niya ang isa pang pahina. Gusto kong malaman ang lahat ng naging proyekto ninyo sa nakalipas na 7 taon. Kailangan kong makasiguro na kaya ninyong panindigan ang mga numerong ito. Nasa report na isinumite ko ang lahat ng impormasyong kailangan ninyo. Sagot nito, hindi natitinag. Kung wala na kayong ibang tanong na may kinalaman sa partnership, aalis na ako. Marami pa akong kailangang gawin. Tumayo na ito. Tinalo siya. Sa sarili niyang opisina, gabi na. Isang malaking pagdiriwang ang idinaos ng Montenegro Corp para sa mga potential investors. Ito ay isang gabi ng mga pekeng na mangiti at mga usapang negosyo na binalot sa alak at pagkain. At naroon si Liana. Nakatayo sa isang sulok, may hawak na baso ng champagne, kausap ang ilang business associates. Mukha siyang perpektong akma sa lugar na yon. Ngunit nakikita ni Dante ang distansya sa mga mata nito. Hindi ito kabilang dito at ayaw nitong maging kabilang dito. Darling, isang malambot na kamay ang kumapit sa braso ni Dante. Si Katrina De Villa, ang kanyang fiancé. Maganda, elegante, at mula sa isang pamilyang kasing poderoso ng sa kanya. Ang perpektong partner. Katrina, bati niya. Sinundan ni Katrina ang direksyon ng kanyang tingin at nakita si Liana. Isang bahagyang pagtaas ng kilay, ang tanging senyales ng pagkilala nito. So she's the one from Zenith. Mukhang bata pa siya para sa ganitong kalaking responsibilidad. She's more than capable. Sagot ni Dante, mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Ngumiti si Katrina, isang nangiting hindi umabot sa mga mata. Of course, the Montenegros only work with the best. Tumingin itong muli kay Liana. May kakaiba sa kanya, parang pamilyar.
Hindi sumagot si Dante. Maya-maya, nakita niyang lumayo si Liana sa mga kausap nito at nagtungo sa isang mas tahimik na bahagi ng balkonahe. Kinuha nito ang kanyang telepono. Mula sa kinatatayuan ni Dante, hindi niya marinig ang sinasabi nito, pero nakita niya ang pagbabago sa mukha nito. Ang malamig na maskara ay nawala. Napalitan ito ng isang nangiting puno ng pagmamahal at lambing. Isang nangiting minsan ay para lamang sa kanya. Isang nasangiting akala niya ay hindi na niya muling makikita. May kung anong humila kay Dante. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagpapangiti dito. Nang ganoon, nagpaalam siya kay Katrina at nagkunwaring kukuha ng inumin. Dumaan siya sa likuran ni Liana. Isang sulyap lang, mabilis. Ngunit sapat na yon. Sa screen ng telepono ni Liana, may larawan, isang wallpaper, dalawang batang lalaki, parehong nakangiti ng malapad, nag-aagawan sa isang bola ng basketball. At sa isang iglap, huminto ang paghinga ni Dante. Ang mga mata ng mga bata, ang hugis ng kanilang mga ngiti. Para siyang tumingin sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang sarili noong siya ay bata pa. Imposible. Bumalik siya sa tabi ni Katrina, ngunit ang isip niya ay naiwan sa balkonahe. Ang larawan, ang mga bata, 7 taon. Ang matematika ay simple, ngunit ang resulta ay nakakayanig. Hindi maaari. Pero paano kung ang pagdududa ay isang maliit na binhi na itinanim sa kanyang isipan? At sa gabing iyon, nagsimula itong mag-ugat. Nang makauwi siya sa kanyang tahimik na penthouse, ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tao, ang kanyang hepe ng seguridad at personal na investigador. Ricardo, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Sir Dante, gabi na po. Hindi niya ito pinansin. May ipapagawa ako sa'yo. Isang pangalan, Liana Reyes. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. Alamin mo ang lahat tungkol sa buhay ni Liana Reyes sa nakalipas na 7 taon. Lahat. Ang mga mata ni Dante Montenegro, iyon ang unang naiisip ni Liana pagkagising niya sa umaga at ang huling imaheng gumugulo sa kanya bago siya matulog. Ang mga matang iyon, puno ng pagkagulat noong una, pagkatapos ay naging mapanuri, mapanghusga. Para siyang isang aklat na pilit binubuklat at binabasa, at kinilabutan siya sa ideyang yon. Sa mga sumunod na araw, ang pakiramdam na yon ay lalong lumala. May isang itim na sasakyan na palaging nasa likod ng kanyang kotse tuwing papasok siya sa opisina. May isang lalaking hindi pamilyar na laging nagkakape sa coffee shop sa tapat ng kanyang building. Maaring nagkataon lang, maaring paranoid lang siya. Pero alam ni Liana sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi. Kilala niya kung paano gumalaw si Dante. Kapag may gusto siyang malaman, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha iyon. At ngayon, malinaw na ang atensyon nito ay nasa kanya. Ang tanging magagawa niya ay maging mas maingat. Ang tanging panalangin niya ay matapos na ang proyektong ito para makabalik na siya sa Cebu, sa payapang buhay na binuo niya para sa kanyang mga anak. Ngunit tila kumikilos ang tadhana o si Dante laban sa kanya. Liana, pinapatawag ka ni Mr. Montenegro. May emergency meeting daw tungkol sa budget allocation, sabi ng kanyang assistant sa Manila isang hapon. Napatingin si Liliana sa orasan. 5:00 na ng hapon. Ito ang oras para sa video call nila ni Liam at Lucas. Ito ang kanilang sagradong oras. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Tanong niya. Pilit pinapakalma ang sarili. He insisted. Nakasaad daw sa contract na a month prior to the project launch, all key personnel must be available for immediate consultation. Isang legal na paraan para ikulong siya. Napakuyom si Liana ng kanyang kamao sa ilalim ng mesa. Wala siyang nagawa kundi pumasok sa boardroom. Naroon si Dante, seryosong nakatingin sa mga papel na para bang ang pulong na iyon ang pinakaimportante sa buong mundo.
Sa loob ng 2 oras, pinag-usapan nila ang mga numerong paulit-ulit na nilang tinalakay. Walang bago, walang emergency. Habang nagsasalita si Dante, nag-vibrate ang telepono ni Liana sa kanyang bulsa. 1 beses, 2, 3. Alam niyang ang mga anak niya na yon. Naisip niya ang malulungkot na mukha ni Liam at Lucas, naghihintay sa tawag ng kanilang ina na hindi dumating. Isang matinding galit ang nagsimulang umakyat sa kanyang dibdib. Galit hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga anak na nadadamay sa gulong ito. Kinaumagahan, hindi na siya nakatiis. Inabangan niya si Dante sa labas ng opisina nito. "Mr. Montenegro," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Tumingin ito sa kanya, bahagyang nagulat. "Miss Reyes, may kailangan ka?" "Gusto ko lang linawin ang isang bagay," diretsong sabi ni Liana. "Narito ako para sa isang professional na dahilan. Gagawin ko ang trabaho ko sa abot ng aking makakaya. Pero umaasa ako na mananatiling professional din ang pakikitungo mo sa akin." Tinaasan siya nito ng kilay. "I don't understand. May nagawa ba akong hindi professional?" Ang pagtawag ng walang kwentang pulong para lang masira ang personal kong oras ay hindi profesional. Matigas niyang sabi. "May buhay ako sa labas ng kumpanyang ito, Mr. Montenegro, at pinahahalagahan ko yon." Hindi ito nakasagot agad. Tinitigan siya nito na para bang may hinahanap sa kanyang mga mata. At pagkatapos, isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang nangiting nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. "Bakit? May tinatago ka ba, Liana?" Ang tanong ay simple, binitawan na parang wala lang. Pero para kay Liana, ito ay isang bala na tumama sa pinakatatago niyang sekreto. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Pinilit niyang huwag magpahalata. "Ang personal kong buhay ay walang kinalaman sa'yo o sa proyektong ito. All I ask is for you to respect my time after office hours. Kung yun lang, aalis na ako." Tinalikuran niya ito bago pa man siya makitang nanginginig. Habang naglalakad siya palayo, pakiramdam niya ay nakatutok pa rin sa kanyang likod ang mga mata nito. Kailangan na niyang umalis. Kailangan na niyang tapusin ito. Kinagabihan, nag-book siya ng flight pabalik ng Cebu para sa darating na Sabado. 2 araw na lang. Kaya niyang tiisin. Magkukulong siya sa kanyang unit. Tatapusin ang lahat ng report. At sa Sabado, lilipad na siya pauwi sa kanyang mga anak. Payapa na sana ang kanyang loob nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang assistant. "Liana, bad news. Biglang nagpatawag ng site inspection si Mr. Montenegro sa Cebu. For tomorrow." Napahawak si Liana sa pader para suportahan ang sarili. "Ano? Bakit? Kit?" "Wala iyon sa schedule. He said he wants to see the potential market there himself. At bilang head ng ating team, he specifically requested for you to be there to assist him." Cebu, ang kanyang tahimik na paraiso. Ang kanyang kuta, ang lugar kung saan niya itinago ang kanyang 2 yaman. At ngayon, papasukin ito ng halimaw mula sa kanyang nakaraan. "No, I can't," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Magpadala na lang kayo ng iba." He was very specific, Liana. It's non-negotiable. Pagkatapos ng tawag, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala, hindi alam ang gagawin. Tumakbo, magtago. Pero paano? Ang kontrata, ang kanyang trabaho, ang kanyang pinaghirapang reputasyon. At sa gitna ng kanyang pagpapanik, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang numero mula sa Cebu. Ang landline ng bahay niya. Agad niyang sinagot. Umaasang maririnig ang boses ng kanyang mga anak. Pero ang boses sa kabilang linya ay ang sa kanyang kasambahay na si Yaya Melds. At ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagtataka. "Ma'am Liana?" "Ma'am, pasensya na po sa abala." "Yaya Melds, anong problema? Ang mga bata?
Okay lang ba sila? Halos pasigaw na tanong ni Liana. Okay po sila, ma'am. Nanonood po ng TV. Kasi po, ma'am, may bisita po kayo. Napakunot ang noo ni Liana. Bisita? Sino? Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses ng kanyang yaya. Hindi ko po kilala, ma'am. Pero importante daw po. At kailangan daw po kayong makausap. Ang kaba sa dibdib ni Liana ay lalong lumakas. Anong pangalan, yaya? Sino siya? Ilang segundong katahimikan. Ma'am Liana, may bisita po kayo. Nagpakilala siyang Dante Montenegro. Ang mga salita ni Yaya Melds ay parang kidlat na tumama sa pinakabuod ng pagkatao ni Dante. Dante Montenegro. Hindi siya nagkamali ng dinig. Ang lalaking pinipilit niyang iwasan sa Maynila ay narito, nasa Cebu, nasa pintuan ng kanyang tahanan, nasa hangganan ng mundong pilit niyang itinago sa loob ng 7 taon. Isang eroplano. Ginamit ni Dante ang lahat ng koneksyon at yaman niya para makarating doon nang mas mabilis pa sa inaasahan ni Liana. Walang site inspection, walang business meeting. Ito ay isang pagsalakay. Bago pa man siya makasagot sa kanyang yaya, narinig niya ang isang munting boses sa background. Yaya, who is it? Ang boses na yon. Ang boses ni Liam. At sumunod ang isa pa. Is it Mama? Ang boses ni Lucas. Ang kanyang mga anak. Para siyang sinaksak. Kung naririnig niya ang mga ito, naririnig din sila ni Dante. Sa sandaling iyon, alam ni Dante na tapos na ang laro. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sikreto ay nagsisimula ng gumuho. Sir Dante? Ang boses niya ay basag nang magsalita siya sa telepono, hindi kay Liana, kundi sa kanyang investigador na si Ricardo. The results? On its way to you, sir. Pero, base sa initial findings ng laboratorio, it's a 99.9% match. Kinailangan ni Dante na humawak sa pader ng airport para hindi matumba. Match, hindi pagdududa, hindi hinala. Katotohanan. Pagdating niya sa address na ibinigay ni Ricardo, isang simpleng 2-story house sa isang tahimik na subdivision sa labas ng Cebu City, bumaba siya mula sa sasakyan. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay parang may bigat na 1 tonelada. Nang buksan ng isang kasambahay ang pinto, hindi ito ang kanyang tiningnan. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa batang lalaki na sumilip mula sa likod nito. Mapungay na mga mata, itim na buhok, at ang paraan ng pagtayo nito may kaunting yabang na pamilyar sa kanya. Para siyang tumitingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili. Hello, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay mas garalgal kaysa sa inaasahan niya. Who are you? Tanong ng bata. Si Liam, puno ng kuryosidad. Sa likod nito, lumitaw ang isa pang bata. Mas tahimik, mas mapagmasid. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Liana. Si Lucas, tumingin ang 2 bata sa kanya at pagkatapos, nagkatinginan sila na para bang meron silang sariling lengguwahe na sila lang ang nakakaintindi. Nang mga sandaling iyon, ang galit na nararamdaman ni Dante, galit dahil sa paglilihim ni Liana, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang damdaming hindi niya maintindihan, isang halo ng pananabik, pagkamangha, at isang matinding, nakakabinging kirot ng pagsisisi. Ito pala ang isinuko niya 7 taon na ang nakalipas. Hindi lang isang problema, hindi lang isang pagkakamali. 2 buhay, 2 batang may mga mata niya at ng babaeng minahal niya. Ako si Dante, sabi niya. Sinubukang ngumiti. Kaibigan ako ng mama ninyo. Sakto sa pagdating ni Liana, bumaba siya mula sa taxi na nanginginig ang buong katawan. Ang nakita niya ay ang eksenang kinatatakutan niya sa loob ng 7 taon. Si Dante Montenegro, nakatayo sa kanyang bakuran, kausap ang kanyang mga anak.
Ang paraiso niya ay sinira. Liam, Lucas, pumasok kayo sa loob. Ngayon na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng panik na hindi niya maitago. Nagulat ang mga bata sa tono niya. Agad silang tumakbo papasok habang si Yaya Melds ay sumunod na may pag-aalala. Naiwan silang dalawa ni Dante sa laba. Nagtititigan. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi at 7 taon ng sakit. Anong ginagawa mo dito, Dante? Sabi ni Liana. Bawat salita ay may diin. Alam mo kung anong ginagawa ko dito. Sagot nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kailangan nating mag-usap, Liana. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Tumawa si Liana. Isang tawang walang saya. Ang totoo? Gusto mong malaman ang totoo? Ang totoo ay wala kang karapatan dito. Wala kang karapatan sa bahay na ito. At lalong-lalo na, wala kang karapatan sa mga anak ko. Mga anak natin, Liana. Ang dalawang salitang yon ay sumampal sa kanya. Hindi. Sila ay mga anak ko. Ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko sa loob ng 9 na buwan. Ako ang nagsilang sa kanila mag-isa. Ako ang nag-alaga sa kanila sa bawat lagnat at sa bawat iyak nila. Nasaan ka noon, Dante? Oo. Naaalala ko na. Masyado kang abala sa pag-aalala sa reputasyon mo at sa pag-aasikaso ng kasal mo sa iba. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala na siyang pakialam. Gusto niyang saktan ito. Gusto niyang iparamdam dito kahit katiting lang ng sakit na dinanas niya. Liana, I made a mistake. A mistake? Putol niya. Ang itaboy mo ang babaeng nagsasabing nagdadalang tao siya sa anak mo ay hindi lang isang pagkakamali, Dante. Ito ay isang pagkatao. At yan ang pagkatao mo. Kaya ngayon, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Tumingin ito sa kanya at sa isang iglap, nakita niya ang Dante na minahal niya noon. Isang Dante na marunong masaktan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kambal sila? Mahinang tanong nito. Natigilan si Liana. Ang tanong na yon, puno ng tunay na sakit, ang bumasag sa kanyang galit. Napalitan ito ng pagod. Isang napakatinding pagod. Para ano pa? Sagot niya. Ang boses ay pagod na. Para dalawa ang ipapalaglag mo sa akin. Tinalikuran niya ito at pumasok sa bahay. Nilak ang pinto. Sumandal siya dito at doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa labas, nanatiling nakatayo si Dante. Rinig niya ang mahinang paghikbi ni Liana mula sa loob. Tumingala siya sa bintana sa ikalawang palapag at nakita niya ang dalawang maliliit na mukha na sumisilip mula sa kurtina. Ang kanyang mga anak. Mga anak na hindi alam na ang lalaking nasa labas ay ang kanilang ama. Tumalikod si Dante at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, yumuko siya at may dinampot sa damuhan. Isang maliit na suklay na may disenyong asul na kotse. Siguradong nahulog ng isa sa mga bata kanina. Hinawakan niya ito nang mahigpit sa kanyang palad. Hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. Bumalik si Liana sa Maynila na may dalang bagyo sa kanyang dibdib. Ang payapang buhay na iningatan niya sa loob ng 7 taon ay nabasag na. Ang sikreto niya ay hindi na kanya lamang. Hindi na siya muling tinawag ni Dante para sa mga emergency meeting. Hindi na rin niya nakikita ang itim na sasakyang sumusunod sa kanya. Pero ang katahimikang ito ay mas nakakabingi, mas nakakatakot. Para itong ang kalmado bago ang isang malakas na unos at hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang palabas siya ng gusali ng Montenegro Tower, hinarang siya. Si Dante. Nakatayo ito sa harap niya, hindi galit, hindi nagbabanta. Ang tanging nakikita ni Liana sa mga mata nito ay isang emosyong hindi niya inaasahan, isang malalim at nakakapanlambot na kalungkutan.
May inabot ito sa kanyang isang folder. Ano to? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Buksan mo, sabi lang nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang folder. Sa loob, may isang dokumento, isang DNA test result, at sa ilalim nito, ang dalawang pangalan, Dante Montenegro, Liam Reyes, at isa pa, Dante Montenegro, Lucas Reyes, at sa tabi ng mga pangalan, ang mga salitang tumapos sa lahat ng kanyang pagtanggi. 99.9% probability of paternity. Anak ko sila, Liana. Ang mga salita ni Dante ay hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Isang katotohanang matagal nang dapat sinabi. Sila ang mga anak ko. Napapikit si Liana ng mariin. Ito na, ang katapusan. Oo, bulong niya. Halos hindi marinig. Anak mo sila. Hindi siya handa sa naging reaksyon ni Dante. Walang pagsisigawan. Walang panunumbat. Sa halip, nakita niya itong napayuko. Napahawak sa kanyang sentido na para bang binagsakan ng langit at lupa. Nang muli itong tumingin sa kanya, ang mga mata nito ay namumula. Bakit, Liana? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sakit. Bakit ipinagkait mo sa akin ang karapatang makilala sila? Ang tanong na yon, ang nagpasiklab sa natutulog na galit sa puso ni Liana. Karapatan? Tumawa siya ng mapakla. Karapatan? Ang karapatan ay para sa mga taong tumutupad sa kanilang responsibilidad. Nasaan ang karapatan mo noong gabing sinabi ko sa'yo na buntis ako? Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang alaala ay sariwa pa rin, na parang kahapon lang nangyari. Nasa isang maliit na apartment si Liana noon, nanginginig habang hawak ang telepono. Kakagaling niya lang sa doktor. Kambal. Isang biyaya, isang sorpresa. Tinawagan niya si Dante, puno ng pag-asa at kaunting takot. Dante, I have news. Magiging tatay ka na. Ang katahimikan sa kabilang linya ay masakit. At pagkatapos, ang boses ni Dante, malamig na parang yelo. Hindi pwede, Liana. Alam mo ang sitwasyon. Ang kasal ko kay Katrina ay para sa kapakanan ng kumpanya, ng buong pamilya ko. Pero anak natin to, Dante. Umiiyak na, sabi ni Liana. Kung mahal mo talaga ako, aayusin mo yan. Alisin mo yan, Liana. It's the only way. Ang mga salitang alisin mo yan ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Liana hanggang ngayon. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Huwag na huwag mong pag-uusapan ng karapatan, Dante. Dahil noong gabing iyon, isinuko mo na ang lahat ng iyon. Hindi nakakibo si Dante. Ang bawat salita ni Liana ay isang sampal ng katotohanan na hindi niya matatatakasan. Alam ko, sabi nito sa wakas, ang boses ay basag. Alam kong wala akong karapatan. Pero ang mga bata, mayroon. May karapatan silang magkaroon ng ama. Isang ama na handa silang ipagpalit para sa pera at kapangyarihan. Nagbago na ako, Liana. Ang mga tao ay hindi nagbabago, Dante. Nagpapanggap lang sila. Nakita niyang may kinuha ulit si Dante sa kanyang briefcase. Isa pang dokumento. Isang trust fund agreement. Ito, sabi nito, iniaabot sa kanya. Para sa kanila, 5 bilyong piso. Sapat para sa kanilang pag-aaral, sa kanilang kinabukasan. Kahit anong gusto nila, maibibigay ko. Ito ang paraan ko para bumawi. Tinitigan ni Liana ang papel. 5 bilyon. Ang presyo ng kanyang sakit. Ang presyo ng 7 taon niyang pag-iisa. Ang presyo ng kanyang mga anak. Dahan-dahan, kinuha niya ang dokumento mula sa kamay ni Dante. At sa harap nito, pinunit niya ito sa 2. Tapos, sa 4. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinato niya ang mga piraso ng papel sa hangin. At ang mga ito ay nagsiliparan sa pagitan nilang 2 na parang puting confetti
sa isang malungkot na parada. Hindi nabibili ang pagmamahal ng isang ina at ang kapayapaan ng mga anak ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga luhang patuloy na dumadaloy. Ang gusto nila, Dante, ay isang bagay na hinding-hindi mo kayang ibigay. Dahil wala ka nito, ang gusto nila ay isang pagmamahal na walang kondisyon, isang pag-ibig na hindi nasusukat ng pera. Tinalikuran niya ito, handa nang umalis, handa nang iwan ang lahat. Kung gayon, ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Ang tanong ni Dante ay puno ng desperasyon, isang huling pagsubok. Huminto si Liana sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Wala. Ang sagot niya ay simple, ngunit may bigat ng isang pinal na hatol. Huli na ang lahat. At naglakad siya palayo. Iniwan si Dante Montenegro na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng papel, ang mga piraso ng kanyang bilyon-bilyong alok, at ang mga piraso ng kanilang durog na nakaraan. Sa mundo ni Katrina de Villa, ang lahat ay may kaayusan. Ang kanyang damit ay perpektong nakaplansa. Ang kanyang schedule ay nakaplano hanggang sa huling minuto. Ang kanyang kinabukasan ay nakalatag na parang isang architectural blueprint. Isang kasal kay Dante Montenegro, ang pagsasanib ng dalawang pinakamalaking korporasyon sa bansa, at isang buhay ng kapangyarihan at respeto. Ang kaayusang yon ay gumuho isang hapon ng Martes. Dumating ito sa anyo ng isang brown na envelope, walang anumang palatandaan kung kanino galing. Iniwan sa mesa ng kanyang sekretarya. Personal and confidential. Isinara niya ang pinto ng kanyang malawak at minimalist na opisina. Sa loob, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Binuksan niya ang envelope. Ang laman ay mga litrato. Ang una ay isang kuha mula sa malayo. Si Dante, nakaupo sa isang bench sa parke. Ang CEO, nakilala niya, na laging seryoso at nakakunot ang noo, ay nakangiti. Isang nangiting hindi pa niya kailanman nakita. Isang nangiting totoo. Sa pangalawang litrato, may dalawang batang lalaki na kasama na niya. Ang isa ay nakaupo sa kanyang kandungan, tumatawa. Ang isa naman ay may inaabot sa kanyang ice cream. At sa pangatlong litrato, isang babae ang lumapit. Si Liana Reyes. Inabutan nito ng panyo si Dante para punasan ng tsokolate sa gilid ng bibig nito. Ang eksena ay simple, ordinaryo. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Nabitawan ni Katrina ang mga litrato. Ang mga ito ay nahulog sa kanyang mamahaling puting sahig na parang mga tuyong dahon. Selos, ito ay isang damdaming hindi pamilyar sa kanya. Ang selos ay para sa mga taong kulang, at si Katrina de Villa ay hindi kailanman nagkulang sa kahit ano. Ngunit ang apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib ay hindi maikakaila. Kinuha niya ang mga litrato at tinitigan muli ang mga bata, ang mga mukha nila. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Dante sa party. She's more than capable. Ang pagtatanggol nito kay Liana, ang kakaibang tingin nito sa babae, ang pagkawala nito sa sarili. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na parang isang masalimuot na puzzle. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Dinala niya ang mga litrato at nagmaneho papunta sa Montenegro Tower. Hindi na siya nagpa-appointment. Dire-diretso siya ngang pumasok sa opisina ni Dante. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Katrina, what are you doing here? Gulat na tanong ni Dante, napatayo mula sa kanyang upuan. Hindi siya nagsalita. Inilapag niya ang mga litrato sa ibabaw ng mesa nito, isa-isa. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Dante. Ang pagkagulat ay napalitan ng pag-resign. Ang pagod ay biglang lumitaw sa mga mata nito. Hindi na ito nagtangkang magsinungaling. Explain this, Dante, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Bumuntong hininga si Dante. Umupo ito. They are my sons.
Kahit na inaasahan na niya, ang mga salitang yon ay parang mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. 7 taon. 7 taon silang engaged. 7 taon niyang inilaan ang sarili sa paghahanda para sa kanilang kinabukasan. At sa lahat ng panahong iyon, may sikreto itong ganito kalaki. And her? Tanong niya. Itinuro ang mukha ni Liana. She's their mother. Ang babae mula sa nakaraan mo. Ang babaeng dahilan kung bakit kinailangan pa nating hintayin ang tamang panahon para magpakasal, sabi ni Katrina, puno ng pang-uuyam. Ang galing mong magtago, Dante. Ang galing niyong magtago. Katrina, listen. No, you listen. Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Katrina. May kasunduan tayo, Dante. Ang mga pamilya natin, may kasunduan. Pinlano na ang lahat ng ito. Alam ko, mahinang sabi ni Dante. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Katrina ang isang bagay na mas masakit pa sa katotohanan. Awa. At iyon na nga ang problema. Ang lahat ay laging plano. Ang lahat ay laging negosyo. I'm tired of it. Huminga ito ng malalim. I can't marry you, Katrina. Not anymore. Iyon na iyon, ang hatol, ang pagtatapos ng kanyang perpektong plano, ang pagbagsak ng kanyang mundo. Natahimik si Katrina. Ang nag-alab na galit sa kanyang dibdib ay biglang lumamig at naging isang matigas na bato ng pagkamuhi. Tumayo siya at pinagpagan ang kanyang damit na para bang may duming kumapit dito. Ngumiti siya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I see, sabi niya sa isang boses na nakakagulat na kalmado. Naiintindihan ko. I need some time to process this. At para na ring maisip kung paano ito ipapaliwanag sa ating mga pamilya. Nakita niya ang gumaan na pakiramdam sa mukha ni Dante na para bang naniwala ito sa kanyang pag-arte. Isang hangal. Thank you, Katrina, sabi nito. Tumangulang siya at lumabas ng opisina na may parehong tindig at autoridad. Ngunit sa loob-loob niya, wasak na siya. At mula sa mga durog na piraso ng kanyang puso, isang bagong Katrina ang isinilang. Isang Katrinang hindi na maglalaro ayon sa mga patakaran. Pagsakay niya sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi ang kanyang ama ang tinawagan niya. Hindi ang kanyang mga kaibigan. Tinawagan niya ang isang numerong matagal na niyang hindi ginagamit. Isang koneksyon mula sa madilim na bahagi ng kanilang negosyo. Rico? Sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ma'am Katrina, it's been a while. I have a job for you, sabi niya. Dire-diretso. I want you to watch a woman. Her name is Liana Reyes at ang dalawa niyang anak. Makalipas ang ilang araw, nagkataon silang nagkita ni Liana sa isang high-end na coffee shop sa BGC. Nakita niyang mag-isang nakaupo si Liana sa isang sulok. Nilapitan niya ito, may ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Reyes, what a small world. Gulat na napatingin si Liana. Miss De Villa. Please call me Katrina, sabi niya. Umupo sa tapat nito nang hindi nagpapaalam. Alam mo, na-curious ako sa'yo. You handle yourself very well. You seem like a woman who knows what she wants. Thank you, tipid na sagot ni Liana, halatang hindi komportable. Pero alam mo, ang Maynila, magulo. Pagpapatuloy ni Katrina, hinahalo ang kanyang tsa. Lalo na ang mundo namin ni Dante. It's complicated. May mga bagay mula sa nakaraan na mas magandang manatili na lang sa nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liana. Children are so precious, aren't they? One must do everything to protect them, lalo na mula sa mga komplikasyon. Nakita ni Katrina ang pagbabago sa ekspresyon ni Liana. Ang pagkagulat ay napalitan ng pag-unawa at pagkatapos ay ng takot. Alam ni Liana na hindi ito isang simpleng pag-uusap. Isa itong babala. Tumayo si Katrina. Well, it was nice seeing you. Ingat ka. Habang naglalakad siya palayo,
Naramdaman niya ang isang matamis na tagumpay. Kinagabihan, habang nakatingin siya sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana, tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. Handa na ang lahat, Ma'am Katrina. Ang routine ng nanay, ang schedule ng mga bata sa Cebu, ang oras ng pag-uwi ng yaya nila. Alam na namin ang lahat. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina. Good, sagot niya. Huwag kayong kikilos. Hintayin ninyo ang senyas ko. Ang babala ni Katrina de Villa ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na lamig sa puso ni Liana. Ito ay isang paalala na ang mundo ni Dante ay hindi lamang tungkol sa mga gusali at kontrata. Ito ay isang gubat na puno ng mga aninong handang manakit. Ang unang instinct ni Liana ay ang tumakbo. Iuwi ang mga bata sa Cebu, tapusin ang proyekto sa lalong madaling panahon at burahin muli ang Maynila sa kanyang buhay. Ngunit ang ginawa ni Dante ay ang kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Matapos ang araw na pinunit ni Liana ang trust fund agreement, nawala ang Dante na mapilit at demanding. Napalitan ito ng isang aninong matiyagang nagmamasid mula sa malayo. Nagsimula ito sa isang Sabadong umaga. Dinala ni Liana ang kambal sa Maynila para sa isang weekend. Naisip niyang mas ligtas kung malapit sila sa kanya. Isinali niya si Liam sa isang munting basketball clinic sa isang parke sa BGC. Habang abala siya sa panonood, may nahagip ang kanyang mga mata sa kabilang dulo ng court, si Dante. Nakatayo lang ito roon, hindi lumalapit, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong. Malayo sa karaniwan nitong business suit. At sa kamay nito, may hawak itong isang malaking kartulinang puti na may nakasulat na mga salitang halatang sulat kamay. Go, Liam! Napakunot ang noo ni Liana. Isang bilyonaryong CEO, nakatayo sa ilalim ng araw. May hawak na handmade banner na parabang isa siyang ordinaryong ama. May isang bahagi sa kanya na gustong mainis. Pero may isa pang bahagi, isang maliit at traidor na bahagi na nakaramdam ng kurot sa puso. Nakita ni Liam si Dante. Sa halip na magtaka, isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Ikinaway nito ang kamay at si Dante ay kumaway pabalik. Sa sumunod na tira ni Liam, pumasok ang bola. Nagdiwang ang bata at lumingon agad ito sa direksyon ni Dante na itinaas ang banner ng may ngiti. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ni Liana. Kinabukasan, habang nasa kondo sila, abala si Lucas sa pagbuo ng kanyang bagong model airplane. Pero sa isang maling galaw, nabali ang isang pakpak. Nakita ni Liana ang pagkadismaya sa mukha ng kanyang tahimik na anak. Sinubukan niyang ayusin ito, pero lalo lang lumala. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Ang security ng kondo may dalang isang maliit na kahon. Pinapabigay po, ma'am, mula kay Mr. Montenegro. Pagbukas niya, laman nito ay isang kompletong set ng pandikit at maliliit na gamit para sa pag-aayos ng mga modelo. Nagdadalawang isip si Liana, pero nakita niya ang umaasang tingin ni Lucas. 5 minuto ang lumipas, muling may kumatok. Si Dante na mismo. Nakita ko sa lobby na may delivery para sa'yo. Sabi nito na parang nagkataon lang. I used to build models like that when I was a kid. Baka makatulong ako. Bago pa man makatanggi si Liana, kinuha na ni Lucas ang kamay ni Dante at hinila ito papasok. Itinuturo ang sirang eroplano. Sa sumunod na 1 oras na upo si Liana sa sofa, nagkunwaring nagbabasa ng libro, pero ang totoo ay pinapanood niya ang dalawa. Nakita niya ang pasensya ni Dante habang maingat na itinuturo kay Lucas kung paano idikit ang maliliit na piyesa. Nakita niya ang konsentrasyon sa mukha ng kanyang anak at ang isang bihirang ngiti nang sa wakas ay maayos na nila ito. Walang pagpapasikat, walang malaking halaga ng pera, tanging oras at pasensya. Ipinakikita ni Dante ang isang panig nito na matagal nang kinalimutan ni Liana na mayroon pala ito,
Ang pader sa paligid ng kanyang puso, na akala niya ay gawa sa bakal, ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang Miyerkules ng gabi. Galing silang tatlo sa isang children's party ng kaklase ng kambal. Habang pauwi, biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan at sa gitna ng EDSA biglang umusok ang makina ng sasakyan ni Liana. Nasiraan siya. Sinubukan niyang tumawag ng tulong pero walang signal. Ang mga sasakyan ay bumubusina sa paligid nila. Nagsisimula ng matakot ang kambal sa loob. "Mama, I'm scared," sabi ni Lucas. Niyayakap ang kanyang kapatid. "It's okay, babies. Mama will fix this," sabi ni Liana, kahit na siya mismo ay nagsisimula ng magpanik. At sa gitna ng malakas na ulan at magulong trapiko, isang itim na SUV ang huminto sa kanilang likuran. Bumukas ang pinto at isang lalaking may dalang payong ang lumabas at tumakbo palapit sa bintana niya. Si Dante. Binuksan ni Liana ang bintana. "Anong ginagawa mo dito?" "Nakita ko ang kotse mo. Halika kayo. Lumipat na kayo sa sasakyan ko. Delikado dito. Ako na ang bahala rito," sabi nito. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Walang nagawa si Liana kundi sumunod. Inalalayan ni Dante ang mga bata na makalipat. Sinisigurong hindi sila mababasa. Nang silang lahat ay nasa loob na ng mainit at tuyong sasakyan, ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Habang nagmamaneho si Dante, tahimik lang ang lahat. Si Liam ay nakatulog na sa pagod. Si Lucas naman ay nakatingin lang sa labas, pinapanood ang mga ilaw na dumadaan. Naramdaman ni Liana ang isang kakaibang kapayapaan. Sa loob ng sasakyang iyon, sa gitna ng bagyo, pakiramdam niya ay ligtas sila. Kumpleto. Biglang nagsalita si Lucas. Ang munting boses nito ay bumasag sa katahimikan. Hindi ito nakatingin sa kanila, kundi sa refleksyon nila sa bintana. "Tito Dante." "Yes, Lucas?" Sagot ni Dante. Ang tingin ay nasa daan. "Pwede ka po bang maging papa namin?" Ang tanong na yon, dala ng inosenteng puso ng isang bata, ay humampas kay Liana na parang alon. Napahawak siya ng mahigpit sa manibela ng sarili niyang emosyon. Sumulyap siya sa rearview mirror. Nakita niya ang mukha ni Dante. Nakita niya ang sakit sa salitang tito. Nakita niya ang biglaang pananabik at pag-asa sa mga mata nito. Isang tahimik na pagsusumamo na naghihintay sa kanyang sagot. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, sa tanong na dapat ay simple lang sagutin ng hindi, si Liana Reyes ay hindi makasagot. Ang katahimikan na sumunod sa tanong ni Lucas ay mas mabigat kaysa sa malakas na buhos ng ulan sa labas. Si Dante, sa unang pagkakataon, ay hindi alam ang sasabihin. Isang simpleng tanong mula sa isang bata ang naglantad sa lahat ng kanyang pagkukulang. Ang tanging nagawa niya ay tignan si Liana sa pamamagitan ng rearview mirror, naghihintay ng sagot ng kahit anong senyales. Ngunit si Liana ay nanatiling tahimik hanggang sa makarating sila sa tapat ng kanyang kondo. Habang natutulog na ang kambal sa kanilang mga silid, alam ni Dante na ang gabing iyon ay hindi pa tapos. At tama siya. Kinabukasan isang tawag ang gumising sa kanya. Isang tawag na 7 taon na niyang kinatatakutan. Ang kanyang ina, si Doña Elara Montenegro. "Nakarating sa akin ang isang nakakabahalang balita, Dante." Ang boses ng kanyang ina ay malamig at matalas. Walang anumang bahid ng pagmamahal. May isang babae mula sa nakaraan. At may mga bata. Walang silbi ang pagtanggi. Ang kanyang ina ay may mga mata at tainga sa lahat ng sulok ng Maynila. "Ma, I can explain." "Walang dapat ipaliwanag." Putol nito. "Ang dapat mong gawin ay ayusin ang gulong ito. Ang alyansa natin sa mga Devilla ang bumubuhay sa kumpanya. Huwag mong hahayaang sirain niya. Kaya iyan ng isang pagkakamali mula sa nakaraan." "Hindi sila pagkakamali." Matigas na sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang tapang.
na ngayon lang niya natagpuan laban sa kanyang ina. Sila ang mga anak ko. Narinig niya ang isang matalim na paghinga mula sa kabilang linya. Kung gayon, lalo mong dapat protektahan ang pangalan ng pamilya. Kakausapin ko ang babaeng yan. Aayusin ko ito. Huwag ma, huwag mo siyang gagalawin. Nagbabantang sabi ni Dante. Ako ang haharap dito. This is my responsibility. Responsibilidad. Tumawa ang kanyang ina. Isang tawang walang kagalakan. Ang responsibilidad mo ay sa pangalang Montenegro at gagawin ko ang lahat para siguraduhing hindi mo yan makakalimutan. Ibinaba nito ang tawag. Isang masamang premonisyon ang bumalot kay Dante. Kinabukasan, natanggap ni Liana ang isang imbitasyon. Hindi ito isang simpleng text o tawag. Isang engraved na card ang inihatid sa kanyang opisina. Isang imbitasyon para sa isang pananghalian mula kay Elara Montenegro sa isang pribadong silid sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Alam ni Liana na hindi ito isang simpleng paanyaya, isa itong pagpapatawag. Dumating siya sa restaurant na handa. Nakasuot siya ng isang simpleng pero eleganteng damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Hindi siya magmumukhang kawawa. Hindi siya magpapakita ng takot. Nakaupo na si Doña Elara sa loob ng silid. Ang kanyang puting buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga alahas ay simple, ngunit nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang kanyang presensya ay nagpapalamig sa buong silid. Miss Reyes, bati nito, hindi man lang ngumiti. Salamat sa pagdating. Mrs. Montenegro, sagot ni Liana. Naupo sa tapat nito. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang matanda. Habang inihahain ng waiter ang kanilang pagkain, inilabas nito ang kanyang sandata. Naiintindihan ko na meron kang 2 anak, sabi nito. Ang paraan ng pagbigkas sa salitang anak ay puno ng paghamak. At inaangkin ng anak kong si Dante na siya ang ama. Hindi niya kailangang angkinin ng isang bagay na totoo. Kalmadong sagot ni Liana. Tumingin sa kanya si Doña Elara. Ang mga mata ay matalas na parang kutsilyo. Magkano? Napakunot ang noo ni Liana. Ano na po? Magkano ang kailangan mo para mawala kayo sa buhay namin? Inilabas nito ang isang checkbook mula sa kanyang Hermes bag. Pangalanan mo ang iyong presyo. 1,000,000. 10,000,000. Sabihin mo lang at pipirmahan ko ito ngayon din. Isang maliit na bayad para sa katahimikan. Ang parehong eksena. Ang parehong alok. Ito pala ang pinagmanahan ni Dante. Ngunit kung ang alok ni Dante noon ay nagdulot sa kanya ng sakit, ang alok ng ina nito ay nagdulot sa kanya ng isang nag-aalab na galit. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang baso ng tubig at uminom. Inilapag niya ito ng may perpektong kontrol. Ginawa na po ng anak ninyo ang alok na yan, Mrs. Montenegro, sabi ni Liana. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. At ang sagot ko po sa inyo ay ang parehong sagot na ibinigay ko sa kanya. At ano naman iyon? May paghamak na tanong ng matanda. Ang mga anak ko po ay hindi ipinagbibili. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elara. Lahat ng tao ay may presyo, Hija. Baka hindi pa lang natin nahahanap ang tamang halaga para sa'yo. May mga bagay po sa mundo na hindi kayang bilhin ng pera ninyo. Matatag na sabi ni Liana. Pasensya na po, pero nawalan na ako ng ganang kumain. Tumayo si Liana. Ang kanyang dignidad ay buo. Bago ako umalis, dagdag niya, nais ko lang pong linawin ang isang bagay. Hindi ko po hinabol ang anak ninyo. Siya po ang bumalik sa buhay namin. At sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo. Poprotektahan ko ang mga anak ko. Kahit na ang ibig sabihin niyon ay ang banggain ang isang pamilyang kasing poderoso ng sa inyo. Tinalikuran na niya ito. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, narinig niya ang huling salita ng matanda. Mga salitang binitawan na may kasamang yelo at lason. Kung hindi kita madadaan sa pakiusap, idadaan kita sa paraan na pagsisisihan mo. Ang pagbabanta ni Doña Elara
ay nag-iwan ng isang permanenteng anino ng takot sa isip ni Liana. Bawat sasakyang dumadaan, bawat hindi pamilyar na mukha ay nagdudulot sa kanya ng kaba. Dahil dito, nagdesisyon siyang manatili muna sa Maynila kasama ang kambal, kung saan mas marami siyang kontrol sa kanilang seguridad. Sa gitna ng tensyon, si Dante ay naging isang hindi inaasahang kanlungan. Ang dating aroganteng CEO ay naging isang taong handang maghintay, handang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng maliliit na gawa. At unti-unti, ang puso ni Liana ay nagsimulang maniwala na marahil posible ang pagbabago. Isang Biyernes ng hapon, habang abala si Liana sa paghahabol ng isang deadline, tumawag si Dante. "Liana," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay malumanay. "Alam kong pagod ka na. Halos 1 linggo ka nang nag-overtime. Hayaan mo naman akong tulungan ka." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Liana habang minamasahe ang kanyang sentido. "Hayaan mong ako na ang sumundo sa mga bata mula sa kanilang art class. Idadaan ko sila sa paborito nilang pizza place. Bibigyan kita ng kahit 3 oras para sa sarili mo. Magpahinga ka. Maligo ka ng matagal. Gawin mo ang kahit anong gusto mo. I promise, I'll take good care of them." Nag-alinlangan si Liana. Ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibalik kapag nasira na. Pero nakita niya ang sinseridad sa mga kilos ni Dante sa mga nakaraang linggo. At higit sa lahat, pagod na talaga siya. "Sige," pumayag siya sa wakas. "Pero Dante, mag-ingat kayo. Please." "I will." Mabilis na sagot nito. "They're my world, Liana. Hindi ko sila pababayaan." Nang sunduin ni Dante ang kambal, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang makita ang excitement sa mga mukha ni Liam at Lucas habang tumatakbo ang mga ito palapit sa kanya ay isang pakiramdam na hindi kayang tumbasan ng kahit anong yaman sa mundo. "Tito Dante," sigaw ni Liam. "Papa." Ang biglang lumabas sa bibig ni Lucas bago ito nahiya at nagtago sa likod ng kanyang kapatid. Isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa puso ni Dante sa salitang yon. Lumuhod siya para maging kapantay nila. "Hey champs! Ready for some pizza?" "Yes!" sabay nilang sigaw. Masaya silang umalis, tatlong mag-aama, na para bang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. Sa kanyang kondo, sinubukan ni Liana na mag-relax. Naligo siya, nagtimpla ng tsa, umupo siya sa sofa. Pero may isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa na hindi maalis sa kanya. Isang bigat sa kanyang dibdib. Tiningnan niya ang orasan. 2 oras na ang nakalipas. Dapat ay pauwi na sila. Sinubukan niyang tawagan ang telepono ni Dante pero hindi ito sumasagot. Sinubukan niya ulit. At ulit, mailbox. Ang kaba sa kanyang dibdib ay nagsimulang maging isang ganap na takot. Habang nasa sasakyan, pauwi mula sa pizza parlor, napansin ni Dante ang isang itim na van na kanina pa sumusunod sa kanila. Binaliwala niya ito noong una. Iniisip na nagkataon lang, ngunit nang lumiko siya sa isang mas maliit na kalye, sumunod pa rin ito. Doon na siya kinabahan. "Boys, mag-seatbelt kayo ng mahigpit, okay?" sabi niya sa isang kalmadong boses. Ayaw niyang matakot ang mga bata. Biglang hinarangan ng van ang kanilang daraanan. 2 lalaking nakamaskara ang bumaba. Bago pa man makapag-react si Dante, binasag ng mga ito ang bintana sa passenger side. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo at mabilis. Sigaw. Ang pagbukas ng pinto sa likod. Ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Sinubukan niyang lumaban, pero may isang matigas na bagay na humampas sa kanyang ulo mula sa likuran. Ang huli niyang nakita, bago siya mawalan ng malay ay ang mukha ni Liam at Lucas na kinukuha palayo sa kanya. "Papa!" Pagkaraan ng ilang minuto, sa kondo ni Liana, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito nang nanginginig ang mga kamay. "Hello?
Katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na pamilyar. Ngunit ngayon ay binago ng teknolohiya para maging malamig at walang emosyon. Ang boses ni Katrina De Villa. "Hello, Liana." Nanigas si Liana. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Nasaan sila? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig. "Ang mga anak mo? Oh, they're fine. For now." Tumawa si Katrina, isang tawang nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Narinig niya ang mahinang iyak ni Lucas sa background. "Mama, wag mo silang sasaktan. Parang awa mo na." Nagmamakaawang sigaw ni Liana. "Gusto mong makita ulit ang mga anak mo?" Ang boses ni Katrina ay naging seryoso. "Sabihin mo kay Dante na pakasalan ako. Bigyan mo siya ng 24 na oras. Kung hindi, hinding-hindi mo na sila makikita." Ibinaba nito ang tawag. Nabitawan ni Liana ang kanyang telepono. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang mundo, ang mundong binuo niya sa paligid ng kanyang mga anak, ay gumuho sa isang iglap. Sinubukan niyang tawagan si Dante. Sa pang-10 subok, sa wakas ay may sumagot. Isang garalgal na boses. "Liana? Dante? Nasaan ka? Nasaan ang mga anak natin?" Narinig niya ang isang malakas na kalabog sa kabilang linya. "I'm sorry, Liana. I'm so sorry. Kinuha sila." "Alam ko." Humagulgol si Liana. "Si Katrina. Hawak niya ang mga anak natin." At sa telepono, sa 2 magkaibang lugar, ang 2 magulang ay sumigaw sa sakit at kawalan ng pag-asa. "Dante, ang mga anak natin, nawawala sila." Sa loob ng kanyang sasakyan, ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang ulo. Dinudurog ng sakit, galit at pagsisisi, si Dante Montenegro ay sumuntok ng buong lakas sa manibela. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng ingay ng syudad. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Nabigo siyang protektahan sila. Ang sumunod na mga oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng takot at adrenaline para kay Liana. Ang kanyang kondo ay naging isang war room. Dumating si Dante, ang ulo ay may benda. Ang mga mata ay nag-aalab sa isang mapanganib na kombinasyon ng galit at determinasyon. Sa likod niya ay ang kanyang security team, mga lalaking sanay sa krisis, mabilis at epesyenteng kumikilos. "Sinusubukan na naming i-trace ang tawag," sabi ni Dante. Ang boses ay magaspang. Pero gumagamit siya ng burner phones. Alam niya ang ginagawa niya. "Anong gusto niya, Dante? Isang kasal? Ibibigay mo ba?" Tanong ni Liana. Ang boses ay nanginginig. Umiling si Dante. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Liana. "Hindi. Dahil alam kong kahit pakasalan ko pa siya, hindi na niya ibabalik ang mga bata. Ito ay hindi na tungkol sa kasal, Liana. Ito ay tungkol sa paghihiganti." Habang nagtatrabaho ang team ni Dante, ang isip ni Liana ay lumilipad. Sinubukan niyang isipin kung saan posibleng dalhin ni Katrina ang mga bata. Isang lugar na malayo. Isang lugar na hindi madaling hanapin. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang kwento ni Dante noon tungkol sa isang lumang bodega na pag-aari ng mga De Villa malapit sa Pantalan, isang lugar na matagal nang abandonado. "Ang mga bodega ng De Villa sa Pantalan," biglang sabi ni Liana. Napatingin si Dante sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang pagkilala. "Tama ka." Hindi na sila nagsayang ng oras. Isang mabilis at tahimik na operasyon. Walang pulis. Ito ay personal. Ang hangin sa Pantalan ay amoy kalawang at maalat na tubig. Ang lumang bodega ay nakatayo sa kadiliman na parang isang dambuhalang kalansay. Walang ingay, walang ilaw, ngunit alam nilang nasa loob ang mga ito. Habang ang team ni Dante ay tahimik na pumapalibot sa lugar, sina Dante at Liana ay nagtago sa likod ng isang container van. "Liana,
Manatili ka dito. Utos ni Dante. Hayaan mong kami ang pumasok. Umiling si Liana. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Ang mga anak ko ay nasa loob. Papasok ako. Bago pa man makaprotesta si Dante, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang speaker na nakakabit sa labas ng bodega. Dante, darling, alam kong nandyan ka na. Ang boses ni Katrina nakakakilabot sa artipisyal na katahimikan. Pumasok kang mag-isa. Kung hindi, malalaman mo kung gaano kabilis mag-apoy ang lumang lugar na ito. Nanlamig si Liana, isang bitag. Tumingin si Dante sa kanyang mga tauhan at pagkatapos ay kay Liana, kailangan kong pumasok. Sasama ako. Hindi, masyadong delikado. Wala akong pakialam. Bago pa man sila magtalo, ang malaking pinto ng bodega ay dahan-dahang gumulong paitaas, sapat lang para makapasok ang isang tao. Ang oras mo ay tumatakbo, Dante, sabi ng boses ni Katrina. Hinalikan ni Dante si Liana sa noo. Manatili ka dito. Babalikan ko kayo. Pangako. At bago pa man makasagot si Liana, pumasok na ito sa kadiliman. Sa loob, ang tanging ilaw ay mula sa ilang emergency lights na nagbibigay ng isang mapulang kulay sa buong lugar. Sa gitna nakaupo si Katrina sa isang silyang bakal na parang isang reyna sa kanyang wasak na trono. Sa likod niya, sina Liam at Lucas ay magkayakap sa isang sulok, binabantayan ng dalawang malalaking lalaki. Mama, sigaw ni Liam nang makita ang anino ng kanilang ama. Dante, sabi ni Katrina, may isang baliw na ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, dumating ka sa sarili nating kasal. Katrina, pakawalan mo na ang mga bata, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng nag-aalab na galit. Wala silang kasalanan dito. Tumawa si Katrina. Wala. Sila ang kasalanan. Sila ang buhay na patunay ng kasinungalingan mo. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Alam mo ba kung anong pakiramdam, Dante? Ang magmahal ng isang tao ng buong buo, ibigay ang lahat. At pagkatapos ay malaman na sa lahat ng panahong iyon, mayroon siyang tinatagong pamilya? Katrina, hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. Sigaw nito, ang kanyang kalmadong anyo ay biglang nabasag. Alam mo ba kung ano pa ang mas masakit? Ang malaman na hindi ito ang unang pagkakataon na may itinago ka sa akin. Napakunot ang noo ni Dante. Anong sinasabi mo? Naaalala mo ba? 8 taon na ang nakalipas? Ang boses ni Katrina ay naging isang mapait na bulong. Bago pa dumating si Liana, ang gabing iyon sa Tagaytay, ang gabing sinabi mong, mahal mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Naalala niya, pagkatapos ng gabing iyon, Dante, may nangyari, may nabuo. Humikbi si Katrina. Magiging tatay ka na rin sana noon. Magkakaroon sana tayo ng sarili nating anak. Natigilan si Dante. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Pero ang iyong perpektong ina, pagpapatuloy ni Katrina, ang bawat salita ay puno ng lason. Si Doña Elara Montenegro ay nalaman ito. Hindi pa daw tamang panahon. Makakasira daw sa mga plano. Kaya pinilit niya ako. Dinala niya ako sa isang doktor. At hindi na niya natapos ang sasabihin. Napagulgol na lang siya. Inalis nila sa akin ang anak ko. Dante, ang anak natin. Ang revelasyon ay parang isang pagsabog sa loob ng bodega. Sa labas, si Liana, na hindi nakatiis at sumunod, ay narinig ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na siwang. Ang kanyang galit kay Katrina ay biglang nabahira ng awa. Gusto ko lang maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Umiiyak na sabi ni Katrina. Gusto kong malaman mo kung anong pakiramdam ang mawalan ng anak. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan, isang spark mula sa isang sirang kable ng ilaw ang tumalsik at tumama sa isang tumpok ng mga lumang karton
na puno ng langis. Sa isang iglap, ang isang maliit na apoy ay naging isang nagngangalit na pader ng apoy. Nagsigawan ng mga bata sa takot. Ang mga tauhan ni Katrina ay nagpanik at nagsitakbuhan, ngunit si Katrina ay nanatili lang doon, nakatingin sa apoy na para bang iyon ang sagot sa lahat. Hindi nag-isip si Dante. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. "Liana!" Sigaw niya, alam niyang nasa labas ito. "Ilabas mo sila pag nakalabas na kami." Ibinigay niya ang kanyang tiwala kay Liana at tumakbo siya papunta sa direksyon ng kambal. Hindi alintana ang mga nagbabagsakang debris at ang nakakapasong init. Niyakap niya ang dalawang bata. Tinatakpan sila ng kanyang katawan. "Don't worry. Papa's here. Papa's here." Habang tumatakbo sila palabas, nakita niya si Katrina. Nakatayo pa rin. Ang mukha ay naiilawan ng apoy. Isang trahedyang imahe ng nasirang pag-ibig. Sa huling sandali, lumingon ito sa kanya at sa mga mata nito, wala ng galit. Tanging kalungkutan. "Paalam, Dante." Inihatid ni Dante ang mga bata sa ligtas na mga kamay ni Liana. At sa sandaling iyon, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak kung saan nakatayo si Katrina. Niyakap ni Liana ang kanyang nanginginig na mga anak. Sa kanilang likuran, nilalamon ng apoy ang bodega at ang lahat ng madidilim na sikreto sa loob nito. Nakita niyang bumagsak si Dante sa kanyang mga tuhod, sugatan at pagod. Ngunit bago ito mawalan ng malay, ang huling salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang pangalan ni Liana. Ang amoy ng antiseptiko at ang mahinang ritmikong tunog ng heart monitor ang pumalit sa amoy ng usok at sigawan. Ang puting kulay ng ospital ang pumalit sa nakakasilaw na pula ng apoy. Ngunit para kay Liana, ang kaba sa kanyang dibdib ay nanatili. Nakatayo siya sa labas ng pribadong silid ni Dante. Pinapanood ito sa pamamagitan ng salamin sa pinto. Natutulog ito. Ang katawan ay puno ng mga benda para sa mga paso na natamo nito. Ang mukha nitong laging mukhang malakas at kontrolado ay ngayon ay maputla at mahina. "Mama, is Papa going to be okay?" Tanong ni Lucas. Ang munting kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Liana. Yumuko si Liana at niyakap ang kanyang dalawang anak. Ang trauma ng nakaraang gabi ay bakas pa rin sa kanilang mga mata, ngunit ang mahalaga ay ligtas sila. "Yes, baby. Papa is very strong. He's just resting." Ang salitang Papa, hindi na ito tunog banyaga sa kanyang pandinig. Pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos makita ang walang pag-aalinlangang pagsasakripisyo ni Dante, ang salitang iyon ay nagkaroon na ng karapatang mamutawi sa bibig ng kanyang mga anak. Sa sumunod na mga araw, ang ospital ang naging kanilang mundo. Sa umaga, inihahatid ni Liana ang mga bata sa isang malapit na play therapy center para tulungan silang iproseso ang kanilang pinagdaanan. At sa buong maghapon, siya ay nasa tabi ni Dante. Pinupunasan niya ang noo nito. Inaayos ang kanyang mga unan. Kinakausap niya ito kahit natulog ito. Ibinubulong ang mga salitang dapat sana ay matagal na niyang sinabi. Isang hapon, habang hawak niya ang kamay ni Dante, tahimik siyang nagsalita. "Alam mo, Dante, sa loob ng 7 taon, binuo ko ang isang pader sa paligid ng puso ko. Gawa sa galit, sa sakit, sa pride. Akala ko, iyon ang magpoprotekta sa akin, sa amin ng mga bata. Pero kagabi, habang pinapanood kitang tumakbo, papasok sa apoy na yon nang walang pag-aalinlangan. Lahat ng pader na yon ay gumuho. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luha. Nakita ko kung sino ka talaga. Hindi ang CEO. Hindi ang tagapagmana. Nakita ko ang isang ama. At nakita ko ang lalaking minahal ko noon." Pinisil niya ang kamay nito. "Kaya kung naririnig mo ako, gusto ko lang sabihin na pinapatawad na kita. Pinapatawad na kita sa lahat." Pagod na siya sa galit. Pagod na siyang magdala ng mabigat na nakaraan.
Ang tanging gusto na lang niya ay ang yakapin ang katahimikan ng kasalukuyan at ang pag-asa ng hinaharap para sa sarili niya, para sa mga anak niya, at para sa lalaking nasa harapan niya. Sa ikatlong araw, dinala niya ang kambal para bisitahin ito. Maingat silang pumasok sa silid. Papa, bulong ni Liam, lumapit sa gilid ng kama. Hinawakan ni Lucas ang kamay ni Dante na walang benda. Papa, we brought you drawings, sabi nito. Ipinapakita ang isang papel na may larawan ng 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang, "Get well soon, Papa. You are our superhero." At sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Dante sa ilalim ng hawak ni Lucas. Dahan-dahan, iminulat nito ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay hindi ang kisame o ang bintana, kundi ang babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang kama, si Liana. Nakita niya ang gulat at lunas sa mukha nito, na nababasa ng mga luhang hindi na nito napigilan. Liana, ang kanyang boses ay mahina at magaspang na parang hindi nagamit ng matagal. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ang sarili niyang kalagayan, kundi ang tanging mahalaga. Ang mga bata. Ligtas ba sila? Ang tanong na yon, ang walang pag-iimbot na pag-aalala, ang tuluyang bumasag sa natitirang piraso ng pader sa puso ni Liana. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Itinuro niya ang kambal na ngayon ay parehong nasa gilid na ng kama. Ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. "Papa, you're awake!" Sigaw ni Liam. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ni Dante. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay para hawakan sila. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay muling bumaling kay Liana. Ang kanyang tingin ay puno ng mga tanong, ng pagsisisi, ng isang desperadong pag-asa. "Pinatawad mo na ba ako?" Halos pabulong niyang tanong. Sa halip na sumagot, lumapit si Liana at sa harap ng kanilang mga anak, dahan-dahan niyang hinalikan ang noo ni Dante. Isang halik na puno ng lahat ng salitang hindi niya masabi. Isang halik ng pagtanggap, ng pag-unawa, at ng isang bagong simula. Tumango siya, ang kanyang mga luha ay tumutulo na sa pisngi ni Dante. Matagal na, Dante, matagal na. Sa kasagsagan ng emosyonal na sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon si Doña Elara Montenegro. Ang dating matigas at mapagmataas na matriarka ay ngayon ay mukhang isang dekada ang itinanda. Ang kanyang buhok ay hindi perpektong nakaayos. Ang kanyang mga mata, na laging matalas, ay ngayon ay puno ng isang sakit at pagsisisi na hindi pa nakikita ni Liana kailanman. Narinig nito ang lahat. Ang revelasyon ni Katrina, ang pagsasakripisyo ng sarili niyang anak, ang bunga ng kanyang sariling katigasan ng puso. Ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Dante, kundi kay Liana at sa 2 batang nakakapit sa kanilang ama. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa paanan ng kama, isang babaeng nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Liana at sa unang pagkakataon, nakita ni Liana ang kahinaan sa mga mata ng matanda. "Patawarin mo ako sa lahat," sabi ni Doña Elara. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ito isang utos, isa itong pakiusap, isang pagsuko. "Patawarin mo ako sa ngalan ng mga apo ko." Lumipas ang 1 taon. Ang matatalim na alaala ng apoy at takot ay unti-unting napalitan ng init ng araw at halakhak. Ang mga sugat, sa katawan man o sa puso, ay naghilom. Nakatayo si Liana sa dalampasigan ng isang pribadong resort sa Cebu. Ang parehong islang naging kanlungan niya sa kanyang pag-iisa ay ngayon ay saksi sa kanyang muling pagkabuo.
Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay hinahawi ng banayad na hangin mula sa dagat. Sa kanyang harapan, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. "Mama, you look like a princess." Lumingon siya at nakita ang kanyang dalawang prinsipe. Sina Liam at Lucas, nakasuot ng maliliit na barong. Ang kanilang buhok ay makintab at maayos na nasuklay. Sila ang kanyang mga munting fure. Sa likod nila, papalapit ay si Dante. Wala na ang mga benda. Ang mga peklat mula sa paso ay naroon pa rin sa kanyang mga braso, mga permanenteng paalala ng gabing iyon, hindi bilang simbolo ng sakit, kundi ng sakripisyo at pagmamahal. Nakasuot din ito ng puting barong at sa mga mata nito, wala nang bakas ng aroganteng CEO, kundi ang isang malambot at mapagmahal na tingin na para lamang sa kanya. "Handa ka na ba?" tanong nito. Inilahad ang kanyang kamay. Ngumiti si Liliana at tinanggap ito. Mas handa pa kaysa dati. Hindi ito isang malaking kasal. Walang mga business partners, walang media. Ang mga bisita nila ay iilan lamang. Ang mga taong tunay na naging bahagi ng kanilang buhay, kasama na ang isang nagbagong loob na si Doña Elara, na ngayon ay mas kilala bilang lola na walang sawang nagbabasa ng kwento para sa kanyang mga apo. Sa harap ng iilang saksi, sa ilalim ng papalubog na araw, muling ipinangako ni Dante at Liana ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. 7 taon na ang nakalipas. Binitawan ko ang kamay mo dahil sa takot at maling mga prioridad. Sabi ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang isinusuot ang isang simpleng singsing sa daliri ni Liana. Ngayon, sa harap ng ating mga anak, ipinapangako kong hindi ko na muling bibitawan ito. Ipinapangako kong uunahin ko kayo sa lahat. Kayo ang aking yaman. Kayo ang aking buhay. Mahal na mahal ko kayo. Nang si Liana na ang magsalita, ang kanyang mga mata ay naglalandas na ng luha, ng kaligayahan. Dinala ko ang ating mga anak sa mundong ito nang mag-isa. Dala ang isang pusong wasak. Sabi niya, akala ko, iyon na ang magiging kwento ko. Pero ipinakita mo sa akin na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi sa kakayahang maghilom, magpatawad at bumuo muli. Tinatanggap ko ang singsing na ito, Dante, bilang simbolo hindi lang ng pagmamahal ko sa iyo, kundi ng tiwala kong muli sa ating tayo. Ang kanilang unang halik bilang mag-asawa ay sinelyuhan ng malakas na palakpakan at ng masayang sigaw ng kambal. Huray! Mama and Papa are married. Kinagabihan, sa isang maliit na salo-salo sa tabi ng dagat, inanunsyo ni Dante ang kanyang sorpresa. Bilang pasasalamat sa pangalawang pagkakataong ito, sabi niya, habang akbay si Liana, nais kong ipaalam sa inyo ang pagkakatatag ng Liam and Lucas Foundation, isang pundasyong nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers sa buong bansa para mabigyan sila ng suporta, edukasyon at pagkakataong palakihin ang kanilang mga anak ng may dignidad at pag-asa. Napatingin si Liana kay Dante, ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagmamahal. Ito ang lalaking pinili niyang mahalin muli. Isang lalaking ginamit ang sakit ng nakaraan para lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iba. Habang nagpapatuloy ang selebrasyon, lumayo silang 4 mula sa mga bisita. Naglakad sila sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay nilalaro ng papalapit na mga alon. Hinahabol ni Liam at Lucas ang maliliit na alimango. Ang kanilang mga tawa ay isinasayaw ng hangin. Pinanood sila ni Dante at Liana. Magkahawak kamay. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng lahat, dito rin pala tayo hahantong? Bulong ni Liana, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Dante. Ako, sagot ni Dante,
Hinagka ng tuktok ng ulo ni Liana. Mula noong una kitang makitang muli sa boardroom na yon, alam ko na sa puso ko na gagawin ko ang lahat para makabalik sa'yo, sa inyo. Tumingin siya sa asawa at sa dalawang anak na masayang naglalaro sa ilalim ng mga bituin. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng isang masakit na nakaraan, ngunit ngayon ay mas matatag, mas buo, at pinagtibay ng pagpapatawad. Ito ang tunay na yaman ko, bulong ni Dante, isang ngiti ng purong kaligayahan ang nasa kanyang mga labi. At sa ilalim ng kalangitan ng Cebu, kung saan nagsimula ang paghihiwalay at muling pagtatagpo, ang kanilang bagong simula ay nagsimula na.